ni Timothy sa mga taong mapagkakatiwalaan. Amen? Amen. Siyempre, kung ikaw, meron kang wisdom, meron kang daladala sa salita ng Diyos, ang gusto mo mapag-transfer nito, pagsalina nito, ay yung mga taong mapagkakatiwalaan. Amen? Yung mapagkakatiwalaan. Sabi ng Panginoon, ibibigay niya ba ang perlas sa mga baboy? Huh? Ibibigay niya ba ang mga perlas? Kasi ang perlas ay tatapak-tapakan ng mga baboy. Nakita na kayo ng baboy, di ba? Yung perlas, tatapak-tapakan ng. Kaya yung salita ng Diyos, yung ebanghelyo ng Panginoon, ay binibigay niya sa mapagkakatiwalaan. Amen? Hallelujah. It's hold. And what is transfer? Binigay mo. Transfer mo sa kanya. At marunong siyang maghawak. Amen? Napagkakatiwalaan ka eh. Marunong siyang maghawak. Diba? Hallelujah. Tingnan niyo yung mga catcher, diba? Na baseball. Mayroong pitcher. Mayroong catcher. Yung catcher, yung nagkakatiwalaan talaga na masasalo na yung bola sa likod ng papalo. Diba? Kasi po, once na pumaltik ng bola at nasa ganong catcher, out yung pumapalo. Yan. Mapagkakatiwalaan ang hinahanap ni Pablo. Ang si Timothy na yung kanya napili. At sinabi na ni Timothy, kailangan mo itong ituro sa mga taong mapagkakatiwalaan ang tulad sa iba. Magpakasakit ka tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Ang isang kawal ay hindi dapat pakialam sa mga bagay na walang kaugnayan sa bagay kawal. Sa halip, dapat siya sikaping magbigay sa kanyang pinuno. Diba? Eh sa panahon ngayon, gano'ng matinong mga pulis-pulis na. Diba? Hallelujah. Maramihan ang matinong ngayon, sundalo. Kasi matindi ang training sa bagyo eh. Matindi ang training. Halos mamatay na tayo sa training. Sabi dyan, hindi magtatagumpay ang isang manlalaro kapag hindi siya sumunod sa mga tuntunin. Tama? Diba? Kung ikaw ay maglalaro at hindi mo alam yung mga rules, basketball, hindi mo alam yung mga lifting, yung binubuhat yung ball. Natawag yung referee, lifting, hindi na wala yung ball. O kaya yung 3 seconds, nag-itlog, nag-heavy rebound. Hindi mo alam yung rules na gano'n. Hindi na rin pumunta ng bola. 8 seconds violation. Kailangan ng bola, maitawid mo muna dun sa half court. Pag hindi mo na itawid, tatawag na yun. Dun yung bola. So, kung ikaw ay manlalaro, kailangan alam mo yung rules and regulations sa mga laro na yan. Amen? Hallelujah. Kung ikaw naman kawal, sabi nila, obey first before you complain. Obey. Sumunod ka lang sumunod. Para malugod, o magkaroon ng kalugod-lugod. Malugod naman yung pinuno. Hallelujah. Eh, pag hindi nalugod ang pinuno mo, dadaan ka na sa basila, tawi-tawi, Marawi, sa Bongga, sa lahat ng may pera. Nung dadaan niya kasi hindi ka kalugod-lugod eh. Pero pag kalugod-lugod din, diyan ka na sa opisina, tugla pa man ng kape.
Alugod-lugod ka sa tinulong mo. Ganun lang ang buhay. Iingatan ka niya. Amen? Pero pag hindi ka lang kalugod-lugod, diba? Bukas, dali yan sa basilan. Ginawa sa gera. Ang magsasakang nagpapanay ang may karapatan sa unang bahagi ng ani. Naman, siyempre, ikaw ang naghihilap. Diba? Ikaw ang naghihilap nun eh. Tinanggal mo yung damo. Tinanggal mo yung mga bato, suso, mga bubog. Habang ikaw yung ng palayan. Diba? Nag-ahyuman. Tinanggal yung mga damo. Ugat-ugat. Para maging maganda yung pagsibot ng isang palay. Eh, paano kung hindi mo tinanggal yung mga suso? Kakainin lang yung marami. Hallelujah. Amen? Ibig sabihin, hindi siya pabaya. Mapagkakatiwalaan siya. Hallelujah. Nilinis niya, inayos niya yung bukirin. Maganda ang magiging ani. Hallelujah. Pero kung tamad siya magsasaka, mauuna pa yung damo. Ano ba maluwang yung taliman mo? Nasaan yung talim mo? Nauna pa yung damo. Natago yung palay. Natago yung palay kasi nauna yung damo. Hallelujah. Amen? Mapagkakatiwalaan. Amen. Dili-diliin mong mabuti ang mga sinasabi ko sa iyo at pinapaunawa sa iyo ng Diyos ang lahat ng ito. Yun yung tagubilin niya. Hallelujah. Amen? Pag tayo pinagkatagubilin ng Diyos, kailangan natin ito. Ha? Dili-diliin. Intindihin. Amen? Amen. Hallelujah. O lahat dyan ay mayroong kalakip na pagpapala. Sabi nga ron eh, yung unang ani. Hallelujah. Amen? Ay sa iyo mapupunta. Ikaw yung magsasaka. Pero kung patamad-tamad ka, hallelujah, wala kang ani. Pagdating ng panahon. Eh, nakikinig ka. Ha? Sumusunod ka. Napagkakatiwalaan ka. Maganda ang ani mo. Amen? Hallelujah. Ikaw rin yung harvest. Ha? Hallelujah. Galak na galak. Galak na galak ka kahit talbos lang yung tanim mo. Pag maganda, nag-harvest ka, inulam mo, tuwang-tuwa ka. Kasi meron kang harvest. Amen? Meron kang naani. Hallelujah. Praise God. Kahit alaman sila yung tanim mo, kung hektar-hektar yan naman yan. Di ba? May tanim mo niyog. Sa pagitan ng niyog, nilagyan mo ng saging. Sa pagitan ng saging, nilagyan mo ng kalamansi. Hektar-hektar. Kapag kakatiwala ka ng Panginoon. Grabe yung blessing. Umaapaw yung blessing. Ang niyog, ang buko. Buwan-buwan, umaani ka dyan. Diba na dyan? Ang buko, buwan-buwan, umaani ka ng buko. Ano yung mga buko yan? Huwag lang tatamahan ng mga bagyo. Ang saging. Tuloy-tuloy din ang pagkaani. Hallelujah. Amen. Amen. Praise God. Mapagkakatiwalaan. Tuturo sa mga mapagkakatiwalaan. Amen. Hallelujah. Praise God. To teach the world long suffering and teaching. Maraming pagsubok, long suffering na darating sa buhay. Pero may tinatawag na pag-harvest. Amen? Matagal-tagal na paghihirap, matagal-tagal na pagsubok, pagtsatsaga at pagtitiis. Pero may panahon na ikaw ay aani. Amen? Amen. The truth takes time.
Hallelujah. Ang katotohanan ay lalabas din sa bandang huli. Amen? Kaya sa mga case, hallelujah, sa mga kaso, kala mo talo ka na sa mga kaso, pero bandang huli lumalabas ang katotohanan. Kasi may mga cross-examination pa yan. Hallelujah. Di ba? Di ba? Nahuli yung kriminal. Kaupoy ng pulis yan. Nalagyan ng ano yan. Ilaw na gumagalaw ng yan. Ang tawag doon, interrogation. Nasaan ka? Ang nangyari ito. Diba? Tapos ikaw-cross na naman yan. Ikaw-cross. Babalik na din na naman yung tanong. Pagdating sa abogado, tatanungin na naman. Di ba? Walang lusot ng kriminal. Hallelujah. Kanya nga lang, pag mayroong pera, natatakpan niya kung parang abogado ng pera. Amen? The truth takes time. Ha? Ang katotohanan ay lumalabas yan. Hallelujah. Sa bandang panahon. Pagdating ng panahon. Amen? Sabi niya sa 2 Timothy chapter 4 verse 2. Sabi dyan, mga kapatid. Pag-aral mo ang salita ng Diyos sa napapanahon man o hindi. Hikayatin mo, pagsabihan at patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Amen? Amen. Long-suffering and teach. Pinagtatagaan. Tinuturuan. Hallelujah. Amen? Amen. Araw ng may patay. Pangaral mong salita ng Diyos sa araw ng patay. Araw ng graduation. Ipangaral mo ang salita ng Diyos sa araw ng graduation. Araw ng may birthday. Ipangaral mo ang salita ng Diyos sa araw ng may birthday. Ipangaral ang salita ng Diyos sa may panahon. Ha? At hindi napapanahon. Hallelujah. Amen? Amen. Pwede mangyari yan. Pagsampa mo ng bus, pagsampa mo ng jeep, pwede kang mangaral ka on the spot. Pag sinabi niya, Holy Spirit, mangaral ka sa jeep. Hallelujah. Amen? Pag ka sa jeep, mangaral ka. Hallelujah. Magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan. Ang ating Panginoon ay malapit nang bumalik. Malapit nang dumating. Hallelujah. Sa jeep, pagsakay mo, magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan. Ang Panginoon ay malapit nang bumalik. Malapit nang dumating. Hallelujah. Kung ikaw ay hindi sumumpalataya sa Panginoon, ay ikaw ay mapapahamak. Ngunit kung ikaw ay sumumpalataya sa Panginoon, ay magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya nga pag travel, bata pa, travel sa mga bus, mga jeep. Sabi ng Panginoon, ipanalangin mo, ipag-pray mo. Hindi naman nag-iskandalo ka doon eh. Nahilig ka lang ng panalangin. Panginoon, mahabag ka sa mga tao ito. Iligtas mo po sila. Amen? Hindi ka naman mag-iskandalo doon na nag-pray. Tahimik ka lang, sa pagpastor mo. Kung titingin-tingin ka, meron na nanalangin ka sa puso. Amen? Mahabag ka. Maawa ka, Panginoon. Ang daming tao na hindi nakakakilala sa iyo. Nung panahon ng Undoy, nung hindi pa nag-Undoy, tumatambay kami dun sa Marikina. Marikina. Yung sa may Tumana. Yung tumubog. Hallelujah. Tumatambay kami. Yung mga simbahan nito. Hallelujah. Maganda. Kahit paano. Yung mga tao na-reach out mo bago sila mamatay, mga pahamak, nakilala nila ang Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Praise God. So, a symbol of victory. Ha?
Ang simbolo ng pagtatagumpay. Amen? Hallelujah. May simbolo na ng pagpatagumpay sa ating mga kapatid. Hallelujah. Yung iba kasi nung unang panahon, pag sila nagtagumpay, gumagawa sila ng awit, di ba? Katulad yung Miriam ni Moses, David, kaya nagtagumpay sila, sumusulot sila ng awit, mga kanta. Tagumpay sila eh. Hallelujah. Praise God. Sila ang Tres Bonifacio, di ba? Gumawa sila ng mga bandila, di ba? Ang tatagumpay. Symbol of victory. Hallelujah. Praise God. Sabi naman sa Numbers 15 verse 2 and 10. Masaya kayo. Kawan, maging handog na susunugin, tayong handog bilang panata o kusang handog kung panahon ng pista o tanging pagkakataon. Verse 10. Ang ganon din karaming inumin upang maging karapat-dapat kay Yahweh. Pag nagtagumpay, mayroong celebration. Amen? The numbers of victory. Merong celebration. Dapat binigyan ng ano? Red wine. Joke lang. Pag pumunta ka ng Baguio, meron kang big wine. Diba? Strawberry wine. Hindi naman siya nakakalasing. Saka good for heart. Diba? Good for heart. Puro siya eh. Diba? Rice wine. Rice wine. Pagbalik ni brother, hindi dala-dala yan dito. Hallelujah. Amen? The numbers, the symbol of victory, kung ikaw ay nagtagumpay, mayroong kainan, di ba? Celebration. Amen? Celebrate mo na ako niya. Celebration. Kung ikaw ay nagtagumpay, mayroong wine, mayroong paghandog sa Panginoon. Hallelujah. Amen? Sabi, symbol of victory. Nagtagumpay ka nga eh. Siyempre mag-celebrate. Hallelujah. Hindi ka naman magpumukmuk sa kwarto. Hindi. Mag-celebrate. Patawag niyo mga kaibigan mo. Graduate ako. Yan. Ng 7 kurso. Hallelujah. Inaranyayahan ko kayo. Sa konting salo-salo. Sinong tayo sa baka? Ng bagos. Okay na yun. Manilaga ng karne. Amen? A simple strategy para mag-celebrate sa tagumpay na binigay ng Panginoon. So sa Israel, siyempre meron silang mga kawan. May mga matataba silang guya. Yun yung kanila. Makatayin. Amen? Hallelujah. Amen. Praise God. Strongly and completely. Numbers 28 and 7. So lahat ay ibibigay sa Panginoon. Amen? Ibibigay sa taong mapagkakatiwalaan. At ang naibigay mo yun, merong symbol of victory na yun ang gagawin mo. Hallelujah. Naibigay mo sa mga taong pagkakatiwalaan. Nagtagumpay. Magkakaroon naman ng celebration. Amen? Amen. Hallelujah. Siyempre, pag may celebration, lahat masaya. Amen? Amen. Masaya lahat. Praise God. Kaya si Pads, Celebrate niyo ako. kakatay na yan ng 4-5 Wala years. kasi singkong duling nito. Hallelujah. Amen. Amen.
Praise God. Mabuti ang Panginoon sa ating buhay. Hindi tayo binibigo ng ating Panginoon. Amen? Hindi tayo binibigo. Nalagay sa kanyang mga pangako. 28:7. Samahan ninyo ito ng litrog kalahating handog na inumin sa inyong ibubuhos sa dakong banal para sa akin. Ha? Litro, samahan nyo ito ng isang litro kalahating handog na inumin na ibubuhos ninyo sa dakong banal. Talagang celebration ito. Amen? Celebration na mayroong paghahandog. Hallelujah. Amen. Mayroong paghahandog. Hallelujah. Praise God. So, kaya naman nagsaselebrate dahil mayroong tinatawag na victory. Hallelujah. Ang fellowship and a relationship with God. Kamusta? Kamusta yung ating mga fellowship, relationship with God? Hallelujah. Nananalangin pa ba tayo? Kinakausap pa ba natin ang Panginoon? Naririnig pa ba natin ang boses ng Diyos? Nararamdaman pa ba natin ang kanyang pagmamahal, ang kanyang yakap? Amen? Amen. Hallelujah. The fellowship and relationship with God. Hallelujah. Nararamdaman pa ba natin ito? Hallelujah. Sabihin sa'yo, ano sasabihin sa'yo ng Panginoon? Hallelujah. Bumangon ka. Bangon. Bangon. Manalangin ka. Hallelujah. Alas 2 na magandang araw. Ha? Lord, nantok pa ako eh. Lord, pagod ako sila. Walang katwiran sa Panginoon. Amen? Pag sinabi ni Lord, bangon! Manalangin ka! Hallelujah. Kaya yung fellowship and relationship with God, diba? Magkaroon ka ng commitment sa Panginoon. Hallelujah. Manalangin ka. Magkapag-tingin ka sa Diyos. Hallelujah. Paano mo mararanasan yung presensya ng Panginoon? Ha? Kung ikaw mismo, tinatamad at lumalayo ka sa Diyos. Kaya sabi dyan, fellowship and relationship with God. Ha? Sa fellowship mo sa Panginoon, hallelujah. Amen? Bagong ligo ka, ako. Hallelujah. Kasi, higit pa sa mga artista. Amen? Higit pa sa mga artista, o milyonaryo, o mga government leader, ang inyong ipi-fellowship. Amen? Ang Diyos ang inyong kausap, ang inyong ka-fellowship, ang Panginoon. Ba? Kung 10 beses ka magtuglas. Diba? Amen? Si Lord yung kausap mo eh. Si Lord yung ka-take mo. Alcohol. Mabango ka sa harapan ng Diyos, sa piling ng Panginoon. Amen? Tayo na pag mayroong artista. Tayo malayo. Tayo. Si Diwata, di ba? Malayo. Tayo pa, di ba? Ako mas more sa Panginoon. Nandiyan lang ang Diyos. Ay, mabango ka sa harapan ng Panginoon. Amen? Yung prepare ka sa harapan ng Diyos. Hallelujah. Eh kay Diwata, anong mo pala ang Diwata? Okay. Video, picture. Diba? Konting silip sa negosyo niya. Pero sa Panginoon. Yung fellowship and relationship sa Panginoon. Pag sinabi ng Diyos, Elvis, gumising ka ng alas 12, madalangin ka, wala kang magagawa kundi sumunod sa Panginoon. Amen? Meron kang commitment sa Diyos eh. Hindi kayang gigisingin kung wala siyang pakialam sa'yo.
Sabi niya, Elvis, anak kita eh. Kaya ginisip kita. Grabe tulog yan. Pero pag hindi ka ginisip ng Diyos, hindi ka na pinapakailaman ng Diyos. Magpaka ka na. Kaya, ang lamig-lamig na ng pagkitungan ng Diyos sa atin. Siguro, nabisi na ako sa mga trabaho. Amen? Hallelujah. Fellowship and relationship with God. Ang symbols and Christ and the Holy Spirit. Ang symbol ng Holy Spirit ay nag-anyong kalapati. Diba? Nag-anyo siyang kalapati. Kaya nang pinag-pray doon sa Ilocanga, Juan Bautista, diba? Sabi ni Juan Bautista, hindi ako karapat dapat ni magkalag ng iyong panyapak o magbautismo sa iyo. Sabi ni Juan Bautista. Pero mga kapatid, siyempre, paano kung may bless yung tao kung hindi ka susunod sa Panginoon? Amen? Kasi ang Panginoon sa Kristo, nagkatawang tao. Kaya sabi naman, bautismoan mo ako. Hindi ako karapat dapat. Hindi kalag ng iyong panyapak. Amen? Sabi ni Juan Bautista. Pero sumunod pa rin sa Panginoon. Hayaan natin sundin natin ang kalooban ng Diyos. Amen? Ano pinag-pray niya? Nautismuhan niya. Bumaba ang Holy Spirit sa pagkain niya. Sabi ng Panginoon, ito ang pinakamamahal kong anak o pinalulugtan kong anak. Sa kanya kayo makinig. Amen? Yan ang sabi ng Panginoon kay Jesus Christ. Kaya yung Holy Spirit, the symbol of the Holy Spirit ay nag-anyong halaman.